We are both tired pagkatapos namin magniig. He lied down beside me. Lalo na ako dahil galing pa ako sa panghihina kanina sanhin ng muntik ng pagkalunod. Umayos ako ng higa at nagkumot. Sinulyapan si Adriel. Nakapikit na ito. Lumapit pa ako sa kanyang tabi. Kinumutan ko rin siya. Humiga ako sa kanyang dibdib at niyakap siya. I love you, he whispered under his breath. I love you, he whispered under his breath. Para ba sa akin yan o para sa asawa mo? Niyakap ko na lang siya na mahigpit. Feeling the warmth and comfort of our naked bodies under the sheets. Pinikit ko ang aking mga mata, freeing my mind to the cage of thoughts about our forbidden affair. Kahit ngayon lang maging akin ka lang, Adriel. Walang kahati, walang orihinal, walang kabit. Tanging ako lang ang nagmamayari sa'yo. Kahit ngayong gabi lang na to, mayakap kita bilang ama ng mga anak ko at bilang lalaking pinakamamahal ko. Oo, mahal na nga kita. Naramdaman ko na lang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Ganito nga siguro ang pakiramdam kapag kabit ka lang. Anytime pwede siyang mawala sa tabi mo at sa'yo mismo. Wala kang karapatang mandohan at tanungin siya kung saan siya pupunta, kung anong oras mo siya po pwedeng makasama. Sa madaling salita, wala kang karapatan sa kanya. Pero siya may karapatan sa'yo. Napabuntong hininga na lamang ako. Pumasok ako ng banyo to take a cold shower. Baka sakaling maibsan ito ang stress na nararamdaman ko ngayon. It's our last day of photo shoot at kaarawanan ni Amiel sa makalawa. And after that day, I need to go home sa Hacienda to have time with my daughter. Namimiss ko na rin siya. Isang buwan ko na siyang di nakikita at nahahagkan. Nakapikit akong tumayo sa ilalim ng shower, feeling the cold water that touching my bare skin. Malamig pero mas umaapaw ang nararamdaman kong init habang iniisip ko pa rin ang pagniniig namin ni Adriel kagabi. His touches, kisses, and when he enters me, pumping hard and when he releases all of his inside me. Pagkatapos ko magligo, nagsuot lang ako ng simpleng summer dress na hapit sa katawan ko. Nag-ayos ng konti at lumabas ng kwarto. Napadaan sa kwarto inuokupan ni na Adriel at Athena. Nakaawang to ng kaunti at di ko napigilang sumilip. I'm curious dahil mukhang may tapas sa loob. Ganon lang ang pagdaan ng hapdi at kirot sa aking puso na makita ko si Athena nakapatong kay Adriel. They are kissing torridly. Napatigil ako saglit na may tumunong luha sa aking mga mata na nagpabalik siya sa akin. Kung kaya mabilis akong humakbang paalis doon. Palabas na ako ng bahay nang may humatak sa braso ko na nakapagpatigil sa akin. Pagtingin ko rito, it is Fernando. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Tila may gustong sabihin pero hindi niya mahanap ang mga tamang salita na damat gamitin para hindi ako masaktan. I saw him. Paunang salita niya. Napakunot noo ako. I saw Adriel going out in your room kaninang madaling araw. Nakaramdam ako ng biglang kaba sa dibdib. Kinabahan kahit alam kong alam na ni Fernando ang tungkol sa amin ni Adriel. Anytime kasi maaari niyang isaplong kay Athena but I still trust him not to. And, maikling tugon ko. Mukhang di ka na siyang makita ni Athena kung hindi ko lang siya nilihis ng direksyon. Seryosong imporma sa akin. So you want me to be thankful on what you've done? Well, thank you for protecting us, Ferd. Kumunot ang noon nito at mukhang galit. Do not be sarcastic to me, Rosanna. I am not protecting the both of you, it's just you. Ikaw lang ang pinoprotektahan ko. Ayoko magkasala ka pa kaya pakiusap. Tumigil ka na. Itigil na ni Adriel ang ginagawa ninyo. Napayoko ako dahil sa sinabi niya sa akin. Nahihiya ako kay Fernando. He is so good to me pero hindi ko masuklan ang pagmamahal na binigay niya sa akin. Sana siya na lang, ngunit mas nauna kong nakilala si Adriel at nakaramdam na matinding pagdanasa rito. I just can't, Fernando. Lulong na ako sa kanya. Di ko na kayang kontrolin yung sarili ko. Iniisip ko lang mawawala siya sa akin para na ako nauubusan ng lakas. Sinserong tugon ko sa kanya. Then you have your daughter. Make her to your strength to get yourself back on track. Hindi ikaw ang buhay niya, Rosana. Kaya huwag mong ubusin ang sarili mo para sa kanya. Sa pagmamahal na walang kasiguraduhan kung pipiliin ka ba. Napayakap akong bigla kay Fernando after he said those words. Ang sakit. Uuwi na ako sa Hacienda pagbalik natin sa Maynila. At naramdaman ko rin ang pagyakap niya sa akin. He kissed me on my cheek and wiped my tears away. Earlier this morning. Athena's POV. Where have you been, Adriel? Bukod na tanong ko agad kay Adriel nang lumabas to mula banyo. Bagong ligo. Nakatapos ang tuwali ang ibabang bahagi. Tinignan niya naman ako na walang kayong emosyon. Dumiretso cabinet para kumuha ng damit. Hinubad niyang tuwalat sa harap ko mismo nagsuot ng boxer shorts. At umiga sa kama namin na hindi pa rin ako sinasagot sa tanong ko. Saan ka natulog kagabi? Malumanay pero nagpipingkib ko sabit muli.
He looked tired but happy, and it's creeping me out and making me uneasy about something that I don't want to think about. Sa library. Maikling sagot niyang nagpataas kilay sa akin. And what did you do there? He stares at me. Work. I have so many pending works this week, Athena. At walang signal dito sa isla kaya I need to read the printed documents of it. Pumikit siyang muli at niyakap ang isang unan. Wala naman siguro siyang ibang babae. Napailing ako sa bigla ko naisip. Imposible. Nasa pribadong isla kami. No online connections, telecommunication signals, and no other unfamiliar persons here. Kaya imposibleng may babae si Adriel. Siguro talagang pagod lang siya sa kanyang pagtatrabaho buong magdamag. Kaya umakit na ako ng kama, pumatong sa kanya. Hinablos ko ang hubad na mabalahibong dibdib niya, kaya't napamulat siya at napatingin sa akin. Di naman niya ako pinapaalis, ngunit ramdam ko ang pagkadisgusto niya sa ginagawa ko. Pero responsibilidad ko to bilang asawa niya, to feel his sexual needs and desires. Walang ibang po pwedeng magbigay niyan sa kanya kundi ako lang. Inawakan ko at hinaplos ang kanyang mukha. Nilapit kong mukha sa kanya habang magkadampi ang mga labi ko sa labi niya. Napaawang ito ng inunguso ko para igalaw ang labi ko. I passionately kissed him fully on his lips. Binuhos ko lahat ng pagmamahal na meron ako para sa kanya. But there is something wrong na nagpagitla sa akin. Bumitaw ako ng pagkakahalik sa kanya. Tinitigan siya. Titig din siya sa akin in his cold stares and auras, making me conscious about something that I am unsure of. You're cold. Bulalas ko. I am just really tired. Simpleng tugon niya lang at hinawakan ng pisngi ko. Napapikit ako at dinama ang marahang pagkapros niya rito. Akala ko may sasabihin pa siya sa akin like, babawi na lang sa ako sa iyo mamayahon. Pero wala. Wala siyang sinabi kaya't napamulat na lang ako. And there I saw him, sleeping soundly. Dirampian ko siya ng halik sa kanyang labi bago umalis sa pagkakapatong sa kanya. Inayos kong sarili dahil medyo nagusot ang suot kong damit at lumabas ng kwarto namin. Siguro nga pagod lang talaga siya, kaya pakiramdam ko nalalamig siya sa akin. Bulong ko sa sarili. Dahil alam kong mahal na mahal ako ni Adriel at hindi niya ako kailanman iiwan. Naniniwala ako sa sinumpaan naming pangako sa isa't isa nung kinasal kami, to have and to hold. Rosana's POV. Rosana, can we talk? Napalingon ako sa paningirian ng boses and it's Athena. Kakatapos ng photoshoot namin, na-finalize ang lahat ng gagamiting litrato. Sabi ng staff, lalo ng photographer, magaganda raw ang kuha niya sa akin. I am a natural gift of nature raw sa larangan ng propesyon nila. Para raw akong si Aviana Alejandro, a beautiful creature na hindi mahirap kunan ng litrato kahit anong anggulo. May problema ba? Tanong ko. Kami lang nandito sa may veranda. Ang iba nagsiswimming sa dagat, enjoying the summer breeze and salty air, at ang iba babalik na sa syudad bukas. Ang iba ay mananatili para tulungan si Athena sa pag-prepare ng birthday ni Amiel. At isa na ako sa mananatili hanggang makalawa. I think Adriel is having an affair. Bulalas niya na kinabigla ko naman. Kinabahan ako. Alam na kaya niya? Kanino? Sigurado ka pa dyan? Maang na tanong ko. Hindi ko alam. At di ko sigurado pero pakiramdam ko lang naman. Napay ako si Athena at ramdam kong frustration at overthinking. Bakit mo naman ramdam? Is he getting cold towards you? Tanong ko pa. Oo, sobrang lamig na pakiramdam ko. Hindi niya na ako mahal at anytime iiwan niya na lang ako. Pero sabi niya pagod lang daw talaga siya. Tumingin siya sa akin. Nakita ko ang pagtulo ng kanyang mga luha. I hugged her. Baka pagod nga lang talaga siya. Sorry Athena ha. I'm not really good at this. Alam mo namang wala pa ako naging karelasyon. Niyakap ko na lang siya na mahigpit habang di niya napigilan ang pagluha niya. Ramdam ko yon. Actually, hindi ko rin talaga alam ang sasabihin ko sa kanya. Because I know to myself that she's right. May babae si Adriel at ako yon. How can I possibly be giving my opinion about something na sangkot ako? It is hard for me. I don't want to hurt Athena but I already addicted to him, to her husband. I love Adriel that I cannot just let him go now. Maybe someday but not now. Not yet. Lalo na't I'm hoping that he also feels the same for me. Dahil sa panalamig niya kay Athena. Masama na ba talaga ako? Napabuntong hininga na lang ako at bumitaw sa pagkakayakap kay Athena. I looked at her. Pag-usapan niyo na lang niya ni Adriel after Amiel's birthday, I think. Para kung sakaling di man maganda maging pag-uusap niyo, hindi na maapektuhan ang kaarawan ng bata. Suggestion ko pa. Tumango lamang siya. Tama ka, Rosana. Kapag nakabalik na tayo sa Maynila, I will surely talk to him about this feeling. Pero kung sakaling may ibang babae man siya, hindi ko kakayanin. Gosh!
Bulalas niya sabay pahid ng kanyang mga luha na walang tigil sa pagtulo mula sa kanyang mga mata. Tinitingnan ko lamang siya. Naawa ko sa kanya but then, napatingin din siya sa akin. Don't look at me like that, Rosana. Para mo namang sinasabing meron ngang babae ang asawa ko. Napailing ako. Meron nga, Athena. And I know who she is. I know her very well. Niyakap ko na lamang siya ulit. I am sorry, Athena. I am very sorry. What are you planning, Adriel? Tanong ko. Hinalikan niya naman ang leg ko pababa sa aking dibdib bago siya tumalingal at seryosong tumingin sa akin. Naisa sa ang treehouse kami na matatagpuan sa loob ng kagubatan dito sa isla. Isang tagong lugar na si Adriel at Engineer Alarcon lang nakakaalam. Ginawa raw lang na ito nung nasa teenage years pa sila for the purpose na dadalhin daw sila rito ng isang babae sa mga buhay nila balang araw. At medyo kinilig ako na malaman ko na ako pa lang dilala dito ni Adriel. He never thought of bringing Athena here before. Nakalimutan na kasi ang existence ng treehouse na to, not until nakita niya sa isang book sa library ang ginawang drawing na plano ni Engineer Alarcon. Kaya naalala niya ito and decided to bring me here tonight. Planning? Balok tanong niya. Dinampian ng halik ang labi ko, bago bumalik sa pangsihap ng nipples ko na parang sanggol na uhaw sa gatas ng ina. Napaungol ako bago siya sinagot. About you and your wife, and about us. Lakas loob kong sagot sa kanya. Kinakabahan pa rin sa kung anong maaari niyang isagot sa akin. I cannot leave Athena right now. She needs me and our marriage. Maikling sabi niya at napahiga sa tabi ko. He hugs me tight at pinaulan na ng kanyang mga halik ang leeg at balikat ko. Hinima siya rin ang dibdib ko na parang hinulma talaga para sa kanyang mga palad. Why? I asked with hesitation. Hindi ko kasi sigurado kung may karapatan ba akong magtanong about it. Dahil kabit lang naman ako. Our family is facing bankruptcy right now at mananatili ang ibang investors ng kumpanya because of me and my reputation dahil kasyal sa akin, and leaving her this instant would not do good to their standing in the society. Hinawakan niyang aking pisngi at pinarap ako sa kanya. Dinampian ng maalab na halik ang aking labi na tinugunan ko ng parehas na intensidad. Pinasok niya ang kanyang dila sa loob ng aking bibig and he explores it like it is his mouth. Di namin alintan ang pagkakahalo ng aming mga laway. Pumatong siyang muli sa akin at dahan-dahang ipinasok ang kanyang pagkalalaki sa aking puwerta. Napakapit ako sa kanyang mga balikat habang sinasagad niya ang pagbayo sa aking kaloob-looban. Ilang paglabas-masok niya nilabasan na kami pareho and he poured it all inside me without any hesitation na baka mabuntis niya ako. Because he always thought I'm taking the pills but I don't. Actually, I never did take it. Di dahil gusto ko mabuntis niya ako muli but it's risky for my health. Nakayakap lang siya sa hubad kong katawan. Nandito pa rin kami sa treehouse at mukhang mag-aalas 3 na ng umaga. Nakailang rounds din kami hanggang maisipan namin magpahinga. Alam ko nakailip na siya habang ako ayaw ata akong patulugin ng konsensya ko. Ang daming bagay na tumatakbo sa isipan ko ngayon. Tinawag ko siya. Nagbabaka sakaling gising pa siya. Tumugon siya kaya't napatingin ako sa gawin niya ngunit nakapikit pa rin naman to. Gising ka pa ba? Tanong kong muli. Napamulot siya at seryosong tumingin sa akin. Matulog ka na, Rosana? Umiling lang ako sa kanya. So are you planning to divorce Athena? Bulalas ko. Di ko na talaga mapigilan. Kanina pang tumatakbo ang bagay na yan sa isipan ko. Napabuntong hininga naman siya at bumangon. Umupo lang siya sa gilid ng kama, nakatalikod sa gawi ko. Nakatingin ako sa hubad niyang sexy back. Tahimik lamang siya. Di pa rin sinasagot ang tanong ko. Kaya ako pipig nagdarasal na sana sagutin niya ang tanong ko kahit masaktan man ako sa maaaring maging tugon niya. I already planned it 6 years ago. Kaya't sumama ko sa kanya sa Amerika that whole freaking month to have a divorce with her. What is he saying? Kaya ba hindi mo agad kinuha si Amiel sa akin? Yun na lang ang tayong naalala kong sitwasyon na isang buwan silang nasa ibang bansa ni Athena na kinagagalit ko sa kanya dahil di siya tumabad sa usapan namin na kukunin niya dapat kagad si Amiel pagka nakapanganak ako sa bata. Kasi I'm planning that time na hindi ko kukunin ang anak natin sa'yo. Napabangon ako sa revelasyong sinabi ni Adriel. Naguguluhan ako. He's already planning to divorce his wife and he's also planning not to get our baby from me. Ibig sabihin, you are already planning to be with me 6 years ago. Nasabi ko na lang sa mahinang tinig pero sapat na para marinig niya iyon. But you left me there. Pagkagising ko ng umaga wala ka na. Iniwan mo na ako. Rosana at ang anak natin.
Dugtong niya na nagpatulo ng luha ko. Di ko mapigil ang maluha dahil kung noon pa lang, sana naayos ng lahat ng to. Hindi na sana kami umabot sa puntong magiging kabit niya ako at makakasakit kami ng mabuting tao. Pero may hindi pa rin ako maintindihan. Sinabi mo noon, kukunin mo ng anak natin dahil naghihintay si Athena na mahag ka ng baby. And you even said gusto mo na makipag-sex sa akin that night para ilabas lahat ng paglinasang meron ka sa akin. Alam mo siguro naging dating ng mga sinabi mong yun noon sa akin, kaya hindi mo ako masisising iwan ka. Napayo ko ako at mahinang humihikbi nang biglang may bisig na yumakap sa akin. Umiyak ako sa dibdib niya habang mahigpit niya lang akong yakap. Sorry. I am sorry, Rosanna. I've been a stupid weak jerk that time. Hinalikan niya ako sa aking ulo. Umiiyak lamang ako. Babawiin ko naman sana iyon pagkagising natin. Pero wala ka na kaya umuwi na lang kami ng anak natin sa bahay namin ni na Athena. And as the time passes by, I tried looking for yung unit sa tuwing mahahanap na kita. Siya namang pasok ng mga problema sa pamilya ni na Athena. Hanggang nakita ko ang pagmamahal niya sa anak natin. She is a good mother at yun ang naging tanging rason ko para bumitaw sa'yo at magsimulang muli ang asawa ko. Our baby saves my marriage with her. Pahabang paliwanag niya. And it hurts. Pinilit kong kumawala sa pagkakayakap niya. Alam ko na ang kahantungan ng pag-uusap na ito. Wala na ring saysay pa ang pag-uusap. Ibalik pa ang nakaraan. Nangyari na ang mga nangyari. Yun na rin sigurong tinakdang tadhana para sa aming dalawa. Kaya ba pinili mo maging kabit na lamang ako? Tanong ko. Tumayo ako at pinulot ang mga saplot na nagkalat sa sahig at isa-isang isinuot. Iyon. No, that's not it. Dala lang ng tanging paraan para sa mananoob ko yun sa'yo. Dahil di ko yung ginusto pero yung makasama kita to be my mistress and I never thought na papayag ka at hindi mo alam kung gaano ko kasi ng mga oras na iyon. Umiling ako. I cannot take this anymore. Let's just stop this. I turned my back at him at mabilis na lumabas ng treehouse. Rosanna, wait. Yun lang ang huli kong narinig mula sa kanya bago ako kumaripas ang takbo pabalik. Ng bahay, mag-uumaga na pala. Paniguradong gising na silang lahat. Athena's POV. Rosanna? Tawag pansin ko kay Rosanna. Natulala lang ako. She doesn't look okay. Para siyang walang tulog at umiiyak magdamag. Lumapit ako sa kanya. Nandito kami sa beachfront kung saan sinaset up ang venue ng kaarawan ni Adi. Magpahinga ka na lang muna, Rosanna. Napatingala naman to sa akin. No, I want to help for the preparation. At sininaman na naman niya ang pagpa-food carving. In fairness, she has a talent. Ang gaganda ng mga ginawa niya. Okay. Basta okay ka lang ha? Parinigurado ko. At bumalik na lamang sa ginagawa ko kanina. Buong araw naman kaming busy. Lahat sa pag-ayos ng birthday celebration ni Amiel. And everything is ready for the party tomorrow. Dumating na rin ang mga kamag-anak namin ni Adriel. Ang iba na kayat at ang iba na helicopter ride. At isa na roon sa engineer Primotivo Alarcon, Alejandro, and their kids. Nasa kusina ako monitoring the list of the foods to be served tomorrow nang lumapit si Jasmine sa akin. My assistant at the same time also my dearest friend na lagi kong kasama. Athena? Tawag niya sa pangalan ko. I smiled at her. Alam mo, Jas, I'm already excited for Amiel's birthday celebration. Bakas ko na mahihimigan ang kasiyahan ng kanyang boses. Ngumiti lang ng bahagya si Jasmine. She looks bothered. What is it, Jasmine? Dugtong na tanong ko sa kanya. Nah, I will just tell you when we go back to Manila. Anyway, I don't want to spoil the occasion tomorrow. Sambit niya at mabilis tumalikod sa akin, avoiding me to ask for more details na dapat sasabihin niya. Napailing na lang ako at napabuntong hininga. Ipinagpatuloy ko na lamang ang ginagawa ko. Everything should be perfect tomorrow. I want the best for my son.